investigasyon kung sino ba ang naglagay ng tilapia dito sa tamang hinala. Punta na sa fight.com.ph dahil may chance ulit kayong mabigyan ng pabuya. Kanina, isang katropay na ang napili via randomizer na mabibigyan ng 4,000 pesos. Malalaman mo kung isa kasi napili maya-maya. O, di ba? Exciting ngayon naman. 4,000 pesos ulit ang reward sa isang katropay na may tamang hinala. Kaya heto na ang susunod na tanong para sa 4,000 pesos. Sa cross-examination, sino ang mapapansin na pinagpapawisan ang noo? Eric, Roxanne, Ruby, Matt. Panalo ang may tamang hinala, kaya naman, vote na! Nako, mga katropay, mukhang nagkakainitan na nga sa ating mga tasks sa kanilang paghihinala sa cross-examination at magkakalabasan na nga ng pawis. Aabangan natin yan. Again, kapag meron kayong tamang hinala at napindot nyo ang tamang sagot, maaaring ikaw na ang lucky katropay na mapipili via randomizer na mabibigyan ng pabuyang 4,000 pesos. At kung isa ka sa may tamang hinala, don't forget pindutin ang yes para makasali sa raffle. Isasarado natin ang tanong bago i-reveal ang correct answer habang nagaganap ang cross-examination. Kaya may oras pa kayong mag-isip at mag-imbestiga. Pakinggan nyo yung mga sagot nila sa mga tanong. Magbago kaya ang mga hinala ng mga suspects sa cross-examination? Panoorin natin to. Natapos ng mga suspect ang party games, kaya nagtagumpay sila sa ikatlong misyon. Ano kaya ang ikatlong ebidensya na makukuha nila? Welcome back sa inyong apat. At congratulations dahil muli kayo ay nanaig sa inyong fact-finding mission. Ibig sabihin nakuha nyo ang pangatlong clue. Itutuloy natin ang kwento ng ating informant muna. Ayan na! Feeling ko malapit nyo nang mahuli ang salarin. Para siguradong mahuli nyo. O siya, meron pa akong huling ebidensya. Magaling ba kayong magbasa ng sulat? Dahil sa scene of the crime ay makikita ang card na may sulat kamay niya. Kung may message na isinulat ang salarin, naku, meron rin mensahe yan para sa inyo. Alam kong pang comics at pelikulang trip mong adventures. Pero maglagay ng tilapia, naku, wag namang ganun. Ito, nandito ang kanyang sulat kamay. Handwritten. Ayan na. Happy birthday! Salamat sa pa-ice cream. Pa-ice cream. Yung birthday card, ang ganda ng sulat. Mas maganda pa sa sulat ko. Tingin nyo, kaninong sulat yan? Ako lang. Papakita ko sa inyo. Pasa nyo, pasa nyo. Anong sulat? Duda ko babae. Kasi pambabae yung sulat eh. Parang katerno pa nga nung katerno pa nga nung harap na letter eh. Kasi minsan makikita mo na pag may konting finesse. Ako kasi pangit ang handwriting ko. Ako rin, parang kinalalag naman. Ang sinasabi nila pag maganda, minsan sa mga binibini yan. Pag maganda ang handwriting. Pero pag yung parang bara-bara lang, medyo mas nagiging pang-boys yan. Correct. Pambabae ang handwriting. Parang ginaya. Hindi Yan. Uy, ang galing mo dun parang ginaya yung harap mo. Na-surprise ako dahil pagbukas ko, may nakasulat at ang ganda ng penmanship. Ang ganda. Mukhang babae ang nagsulat. At saka ito, matindi. Galing sa'yo. Galing sa kanya. Pinasa. Ang tagal. So, kinuha ko na. Parang ayaw niyang hawakan. Binabad. Inagaw mo. Binabad. Ay! Pain! Alam mo yung salitang pain? Oo. Pain. Pinainan ko. Pumiyok. Kumagat. Wala ka namang pinapangalanan. Wala akong pinapangalanan. Hindi Ayan man na. lang uminit sa mga kamay ko. Ayan na. Ayan ang sinasabi natin. Marahil kayo yung mga nakikita. Sabi ko nga, na napapansin nyo, na hindi namin napapansin. Ang susunod na mangyayari dito ay kayo mismo ang magtatanong sa isa't isa. Ito na ang ating cross-examination. At oras na para harapin
ang inyong mga kasamang mga suspect. Kaya naman, Eric, pumuesto ko na sa silya elektrika. Bakit? Parang madali ba? Madali ba? Wala. Parang binigyan nyo na kaagad ako ng ano, ha? Baka mapindot mo yung eject, ha? Sabi ni Roxanne, sabi ko silya elektrika, sabi ni Roxanne, saya. Para papatayin ka. Alam mo kanina, nakita ko, Roxanne, si Eric bago magbato, kita ko bibigyan sa biyak at tampusan mo na. Nananadya talaga. Partida na nga, hindi na ako nakatingin, eh. Aray! Sorry. Nananadya. Tina-target mo talaga ako. Pero May katanungan ka ba para kay Eric? wala na dapat itanong eh. Talagang feeling ko talaga, ikaw na eh. Ano namang basihan mo Walang naman? duda. Alam mo, ang style niya kasi niya, talagang titirahin niya ako para sinesafety mo yung sarili mo na hindi ka namin pagdudahan. Total, pinaghihinalaan ako ni Kuya Eric, guguluhin ko nga rin. Kasi halos lahat kami, ikaw ang pinipinpoint. Pero deny ka ng deny. Tapos, yung pinaka-weakest sa aming tatlo, ang pinupuntirya mong pagbintangan. Ikaw, saan ka pinanganak? Cavite. Bakit hindi mo masagot? Cavite Kanina daw pa kami siya eh. nagkakasagutan dito. Sabi ko nga sa ospital! Bakit hindi ako? Bakit? Sige, lumapit ka. Ano? Yung actingan pang ipaglaban mo. Alam mo, sa kahinaan ang pupwedeng matibay na taguan ng pagsisinungaling. Kung sino hindi mo inaasahan, siya pala. Ang ingay mo. Alam mo, pagka ganyan ka ng ganyan, duda ko ikaw talagang salarin eh. Ito kanina pa tumamaahan eh. Saan ka talaga nakatira? Hindi mo pa kami sinasagot. Ikaw? Oh. Nung pinanganak ako, Hindi ko kailangan ng kwento, Kuya Eric. Hindi, kailangan ko ikwento to kasi nung pinanganak ako, Hindi ko kailangan malaman ko sino kumadro na naglabas sa'yo. Hindi na. Saan siya lumaki? Saan siya nakatira ngayon? Saan ka nakatira ngayon? Ngayon, Las Piñas ako nakatira ngayon. Sa? Las Piñas. Ayun, buti nasagot mo na. Kasi pupunta ako sa iyo. Eric, tapos na mga katanungan nila. May final statement ka ba para sa kanila? Ako sigurado ako. Isa sa inyong tatlo. Alam mo. Maraming salamat, Eric. Sabi ka na bumalik. So, bakit? Di ba? Bakit? Ako tong madaldal, ako tong talkative, ako tong nagsususpecha sa kanila. At sila itong pinag-iinitan nila ang karakter ko. Rox, ikaw naman ang... Ay, grabe, itatanong mo sa akin. Sunto ka na lang. Ayan, tumatawa. Easy lang. Okay. Ayan na, maraming salamat, Binibini. Eric, may katanungan ka ba para kay Roxanne? Roxanne! Ano? Hindi mo tiningnan at hindi ka nagbigay ng reaksyon doon sa na nilapit sa mukha mo. Pero, nung umalis si Luis, diretso kang tingin doon sa maraming kwek-kwek. At iba ang glow ng eyes mo. Why? Ang nagpapaglo sa mata mo, hindi pamilya mo, hindi trabaho mo, kwek-kwek. Hindi ba pwedeng tinitigan ko bakit malaki yung kwekwe? Kasi sanay ako dun sa mga pugo. Bakit? Oh, sanay sa mga pugo! Nako! Sanay sa mga pugo! Nako! Pugo to, di ba? Nakita mo! Parang itlog eh, ang laki. Nasanay sa mga pugo at alam niya ang sukat ng mas makapal na balot Oh, ayan. na arena ng kwek-kwek. May pagdadivert ka na naman. Kaya nung inaano siya, pinipick siya ni Eric na gusto talagang matindi talaga yung tingin mo dun sa kwek-kwek. Sabi ko, pareho kami ng nito. Pareho kami ng hula nito na si Roxanne. Pinapawisan niyo noo. Oily lang. Ang lamig! Pinunasan! Pinunasan! Ikaw pinapawisan. Oily lang, hindi siya pawis. Maganda yung mga napunan ni Eric. Mami Ruby, may katanungan ka ba Ang para sa lamig-lamig kapwa mong dito, Binibini na si Roxanne? Yung pananahimik niya na laging pinupuntirya nito, actually nagdududa din ako dun eh. Parang, ano ba yun? Parang piniplay mo lang kami na parang wala kang... Oo. Kumbaga, under the radar na. Yes! Pwede. Naisip ko rin yun eh. Kahit na talagang maano yung dugo ko dito sa house. Pero siyempre, nag-iisip din naman ako na pwedeng may ini-stylean mo kami ng ganyan. Kasi kanina, yung unang round natin,
Siya kaagad yung unang nagduda sa akin, tinanong lang natin eh. Sino kaya naglagay ng tilapia sa ice cream? Alam mo ba ko ikaw, hindi porke tisoy, hindi ano. May final statement ka ba para sa mga kasamahan mo? Let's see. Magpunas ka muna ng pawis mo. Oy, hindi ko. Maraming salamat, Roxanne. Thank you. Mami Ruby? Tingnan natin kung sino tatawa mamaya. Mami Ruby? Gusto ka dito, please. May pagbabanda. Ako, maganda to. Ikaw, kakampi Hindi tayo mga kanina. weekender eh. Magkakampi Ito. tayo kanina. Ang gusto ko malaman kung kayo, Eric, may mga napansin kay Mami Ruby. Kasi hindi ko alam, hindi ko mapagtanto kung kayo ba yung magkakampi, magkakompetensya, tingin nyo sila rin ng isa't isa. Eric, ikaw muna. Isa lang ang matibay na basehan ko kung pagdating kay Ruby. Ang bangs. Ito. Alam mo ba na minsan ay nag-usap-usap kami kanina? Kami lang, wala ka. Nag-usap-usap kami at naikwento niya ang iba't ibang lasa ng kwek-kwek. Tama. At naikwento niya ang makabagong pamamaraan sa pagluluto ng kwek-kwek. Hindi na daw sinasama sa Hindi mo pag-ihaw. yung kinikwento ko. Yung isaw. Isaw. Oh, isaw o kwek-kwek, pero Konektado sa uric mo. Ay, Yun eh. kita mo? Alam niya nga Pasimple. kasi. Pasimple ang ginagawa ni Matt. Magaling tong bata natin. Diba? Oo. Ikaw, Rox, may gusto ka bang ihabol kay Oo, Mami Ruby? nagda-doubt ako kay tita eh. Minsan, yung pagiging tahimik and playful din niya, parang, kunyari, jojoin siya sa'yo. Pero yung pala, siya pala. Parang nagpapabibo sa harapan ng lahat. gusto mo bang manalo ng... Sige, kumbaga, i-share natin. Total, alam ko naman kung sino sa rin talaga. Helpful. Pero yung pala, siya. Nagpapapansin. Para kumbaga, At saka- may ginagawa siya. Tsaka ano yan? Sige, Roxanne, magsalita ka. Para mas nadagdagan yung puntos kay Tita Ruby. Baka nga si Tita Ruby. Ako, hindi ko mapaghinalaan sa totoo lang eh. Wow. Hindi, pero... Hindi kayo na. Hindi. Pero ito, nung last round, alam niyang hindi niya nakikita. Oh. So may dahilan siya Oh. na hindi niya nakikita. Pwede niyang tagalan. Atras. konti. Kaliwa. Atras. Balik ka dito sa mesa. Eh halos doon natin naubos yung oras eh. Kakaganon niya, di ba? Hindi. Alam mo, di ba nasimula pa lang ano to eh? Di ba? Labanan to ng utak, diskarte, etc. Utakan. etc. Utakan to. Di ba? Hindi natin dapat magkaroon ng, di ba, bigyan ng simpatya ang bawat isa. Magkakalaban tayo dito. Tama ka, Darth Vader. Di ba? Di ba? So, wala na. Kung ako yung salarin o ako yung inosente, I don't care. I don't care. Maraming salamat, Mami Ruby. Thank you very much. Mag-workshop talaga ako sa'yo. Gusto kong matuto pa. Ang galing mo, Marte. Matt, pumuesto ka na please sa ating upuan. Ito. Kailan po yung workshop niyo? Mag-workshop ako sa week. Eric, anong katanungan mo para... Kaya siya aparador. May katanungan ka ba para kay Matt? Meron. Matt, Oh, ikaw ba, napupuri ka ba nung nag-aaral ka pa sa pagsusulat? Sa penmanship. Sa penmanship mo na? Hindi. So, tapos na ako. Okay na ako. Okay na. Mami Ruby? Alam mo, parang sa aming apat, parang ito yung, Parang pa ito yung kakampi ko eh. Oh. Hindi yung parang kakampi ko. Oh. Ang isaw ng baboy malakas sa uric acid. Eh, matanda na siya. my gout! My God! Tama! Parang magkasundo kami. Even yung kasi pareho kami taga Quezon City. Lagi siyang kakampi sa akin. Lagi siyang parang, oh, go. Parang Kung sanas, no? kung anong pipiliin Sumasabay. ko, kung ikaw pipiliin ko, sabihin niya, ikaw din. Ganon. Oo nga, no? Hindi kaya dahil kada may tinatanong sila sa akin, tumatawa lang ako, ganyan. Pero wala bungis-ngis talaga ako, palangitilan talaga ako. Minsan nga, may sinasabi ka, para lang akong loro eh. Tumatango-tango lang ako lagi. Kaya nagtataka ko bakit ganon. Sabi ko sa inyo eh. So, question mo, kung sakasakali man na may similarities kayo, sinasabi mo na baka hindi siya nagsasabi ng totoo? Parang ganun ba? Maaari eh. Parang too much of a coincidence. Naka naman, big word. Oo, kasi pwede niya akong kalabanin eh. Di ba, sabi niya sa kanina, hindi ko to pwedeng paghinalaan eh. Di ba? So, ibig sabihin, Kaya gusto ko ba isagot sa mga sinasabi ni Mami Ruby? Actually, nagbago yung isip ko, sinabi ko kanina. Sabi ko, parang hindi, maghihinala na rin ako pagkas nito. never ko siyang pinili. Di ba, when Luis asked, every time na, so, sino ba yung ano mo? Hindi ko siya pinipili. Di ba? Ang pinipili ko si
si Eric lagi. Pero nung nasa cross-examination, nag-ano na ako ng mga, di ba, na parang what if? Si Matt ganito, medyo mayroon ako iniisip. At siya yung turo na turo, uy, si Kuya Eric, tinan mo, gano'n. Uy, tinan mo si ano, ganito. Parang binibigyan niya kami ng idea bawat isa para magsuspecha sa bawat isa. Okay. Roxanne, kay Matt, meron ba? Ay, ako feeling ko parang meron din akong reason mag-doubt sa'yo. Alam mo bakit? Kanina, ini-inject mo na sa amin na hindi ako marunong magtago ng sikreto, gumaganyan ka. O tara, uwi na nga tayo, ganyan-ganyan. Feeling ko pwede talaga eh, May pwede. sasagot ka ba sa paratang ni Roxanne? Actually, yung umpisa pa lang, pinagdududahan niya talaga ako. Kaya sabi ko sa kanya tinanong, bigla niya ako tinuro. Sabi ko, sa'yo tinatanong, binato mo agad sa akin. Sabi ko, pwede ka kasi yung mga ganyang arrive, mga Kaya naman, masarado. anong final statement mo para sa kanila? Wala sa itsura yan. Nasa balbas. Wala na sa itsura. Nasa balbas. Bakit bumalik na naman sa akin ng suspicion? Maraming salamat. At nakita natin tapos na ang inyong mga statements para sa isa't isa. At marahil bibigyan ko kayo ng konting oras para mag-isip dahil sa ating pagbabalik, malalaman ko na mula sa inyo kung sino ang inyong final hinala. Kung sinong mananalo ng 20,000. Kung ang salarin ba o hindi kaya maghahati-hati, yung makakahula kung sino man sa salarin. Labas na kayo. Umiinit ulo ko sa inyo. Nung cross-examination, nakita ko na kagad kung sino yung talagang bubuo ng mga tanong sa utak ko. At siya yun. Siya yun. Nakita ko pa yun. Upo niya pa lang, alam ko na kagad. Nagbabago-bago na yung isip ko. Kasi, parang alam mo naman, tricky eh. Halos lahat sila, iisa ang sinabi, iisa ang disenyo ng pananalita na sinasabing kahit mukha kang kriminal, malamang hindi ikaw. Sana ginawa niyo na lang akong kriminal. Kasi hindi ako eh. Hindi ako alam kung inosente ako. Sino kaya ang paghihinalaan ng mga suspect? Matuntun kaya ang salarin o makatakas siyang may 20,000 pesos? Bago natin malaman, magbigay muna tayo ng mga pabuya. Karina, ikaw naman. Mabibigat na ang mga paratang mga katropay at parang ready na sila sa kanilang mga huling hinala. Pero bago natin malaman kung sino para sa kanila ang salarin, i-reveal na natin kung tama ba ang inyong hinala. Again, ang tanong sa cross-examination, sino ang mapapansin na pinagpapawisan ang noo? At ang tamang sagot sa ating tanong ay si Roxanne. Oo, pero ang tanong, totoo ba ang sinabi niya na oily lang daw o talagang lumalabas na ang pawis niya sa tensyon? Parang may tinatago. Abangan natin kung sino sa apat na suspects ang salarin maya-maya. Pero congratulations sa mga nakakuha ng tamang sagot. Again, isa ang mapipili via randomizer mula sa lahat ng nakapagbigay ng tamang sagot. May reward ka na 4,000 pesos. At i-announce ko ang pangalan mamaya. Heto na ang huling tanong para sa araw na ito. Stay lang kayo dyan sa fi.com.ph. Tumataginting na 10,000 pesos na ang reward sa isang katropay na makakapagturo kung sino ang salarin. Eto na. Sino ang hinala niyong salarin na naglagay ng tilapia sa ice cream tub? Eric Nicolas, Roxanne Ginoo, Ruby Ruby, Matt Evans. Painalo ang may tamang hinala, kaya naman vote na mga katropay. Eto ha, para matulungan ko kayo, konting recap lamang po. Si Kuya Eric kasi, sobrang daldal niya talaga at prangka sa ating mga missions, mapapkwentuhan at lagi siyang may tinuturo. Eto naman si Ate Roxanne, tahimik lang, mahinin kasi talaga to. At saka ini-enjoy niya yung mga mission, pero less talk lang siya. Pero di ba pwedeng less mistake rin ang atake niya. Si Miss Ruby Ruby naman, tandaan, siya po ay isang acting teacher. And dalawa lang yan, dinadaan niya tayo sa acting o napapansin niya kung sino ang uma-acting lamang. Eto namang si Matt, chill lang siya, pero napapansin ng iba na agree lang siya ng agree sa mga kasamahan niya. Parang
Diba, parang hindi siya nagbibigay ng sariling opinion niya. Kaya sino ang kahina-hinala sa apat na yan? Kayo na ang bahala mga katropay. Pagalingan na kayo sa pag-iimbestiga. Susunod, magkakaalaman na kung sino ang salarin na naglagay ng tilapia. Abangan sa pagbabalik ng Tamang Hinala.